Ayaw mong masira ang bahay mo isang buwan lang pagkatapos ng turnover? Kung oo ang sagot mo, makinig ka ng mabuti at i-follow mo ako para sa mas marami pang tips. Alam mo, maraming homeowners ang excited na excited kapag turnover na ng bahay. Yung feeling na, yes, sa wakas may sarili na kaming bahay. Ang akala ng marami kapag hawak na nila ang susi, tapos na ang lahat ng stress at problema. Pero ang malupit na katotohanan, diyan pa lang madalas nagsisimula ang tunay na sakit ng ulo. Isipin mo to, ilang linggo o buwan pa lang ang nakalipas mula nang lumipat ka. Isang araw, paggising mo, may nakita kang water stain sa kisame mo. Tapos napansin mo, may mga parang ugat na bitak na sa pader. Yung tile sa banyo parang gumagalaw na kapag tinatapakan mo. At yung pintura, bakit parang namamasa at nagbabalat na? Siyempre, ang unang gagawin mo, tatawagan mo yung contractor. Pero ang isasagot sa'yo, ay sir ma'am, pasensya na po, pero out of warranty na po yan. Nakakainis, di ba? Ang mas masakit pa dyan, malalaman mo na lang na hidden defect pala ang dahilan. At dahil out of warranty na, sino ang gagastos para ipaayos? Ikaw. Ikaw ang magbabayad para sa isang problema na hindi mo naman kasalanan. Ito ang truth bomb para sa'yo. Ano ba talaga ang mga hidden defects? Ito yung mga depekto sa construction na sadyang tinakpan o hindi ipinakita sa'yo noong final inspection bago ang turnover. Kunwari, may maliit na butas o tagas sa bubong. Anong gagawin ng ilang tusong kontraktor? Papinturahan lang nila yung apektadong kisame para magmukhang bago at walang problema. O kaya naman, yung mga bitak sa pader, lalagyan lang nila ng manipis na layer ng masilya at ipapatong ang pintura. Yung mga tubo sa ilalim ng lababo na may konting tagas, lalagyan lang ng sealant para pansamantalang tumigil. Bakit nila ginagawa to? Simple lang. Para makalusot sa acceptance mo, para pumirma ka sa turnover form, at para makuha na nila ang kanilang final payment. Kapag nakuha na nila ang bayad, bahala ka na sa buhay mo. So, paano mo iiwasan na maging biktima ng ganitong modus? Ano ang totoong solusyon? Ang sagot ay nasa masusing inspeksyon bago ka pumirma ng kahit ano. Huwag kang magpadala sa ganda ng harapan lang. Huwag lang tingin-tingin sa malayo. Kailangan mong maging metikuloso at detalyado. Una, suriin mo ng mabuti ang mga lugar na madalas pinagtataguan ng sira. Umpisahan mo sa kisame. Tingnan mo ang bawat sulok. May discoloration ba? May mga alon-alon ba na parang nabasa? Pagkatapos puntahan mo ang mga corners ng bahay, lalo na yung mga pertimuan ng pader. Madalas diyan lumalabas ang mga bitak. Silipin mo rin ang ilalim ng lahat ng lababo, sa kusina, sa banyo. May amoy ba na kakaiba? May senyales ba ng pamamasa? Ito yung mga blind spots na madalas nilang hindi pinapansin. Pangalawa, gumamit ka ng mga simpleng tools. Magdala ka ng flashlight, kahit maliwanag. Itutok mo ang ilaw sa pader ng pahilis. Sa ganitong paraan, mas madaling makita ang mga hindi pantay na pintura o mga tinakpan na sira. Kung may budget ka, bumili ka ng moisture tester. Itusok mo lang to sa pader o sa kahoy para malaman mo kung may excess moisture sa loob na hindi nakikita ng mata. Pangatlo at pinakaimportante, i-document mo ang lahat. Bago ka pumirma sa acceptance form, kuhanan mo ng video at picture ang bawat sulok ng bahay, lalo na yung mga parte na pinaghihinalaan mong may problema. I-record mo ang sarili mo habang ginagawa ang inspection. At sabihin mo ng malakas ang mga napapansin mo. Okay, nandito tayo sa master's bedroom at napapansin ko may water stain dito sa corner ng ceiling. Bakit? Para may matibay kang ebidensya kung sakaling magkaroon ng issue pagkatapos. At heto ang isang pro tip na magliligtas sa'yo. Bago pa man magsimula ang construction, siguraduhin mong may hidden defect clause sa kontrata ninyo ng kontraktor. Ano to? Isa itong probisyon na nagsasabing mananagot pa rin ang kontraktor sa mga depekto na lalabas pagkatapos ng turnover, lalo na kung mapapatunayan na tinago ito ng sadya. Sa ganitong paraan, may habol ka pa rin kahit tapos na ang standard warranty period. Tandaan mo,
Ang pinaghirapan mong bahay ay hindi dapat parang isang bomba na sasabog sa mukha mo pagkatapos mong bayaran. Ito ay investment mo at santuwaryo ng pamilya mo. Karapatan mong makuha ang kalidad na pinagbayaran mo. Huwag kang maging biktima ng mga kontraktor na magaling lang magtago ng sira, maging matalino at mapanuri. Salamat sa panonood. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, please like, share, and subscribe to Build Smart Global para hindi ka na maloko at para makasiguro ka sa construction ng pangarap mong bahay. Hanggang sa susunod,